Ay, grabe na yan. Hinikilig man ako, mami, ay. First time niya ako nakita, first time Bakit ka dito layo mo? Oo, First time ko tapos, siya nakita. So, may plano ba kayo na mag-settle down? Or gusto niyo rin ba hindi na magkaanak? May mga ganun bang plano? Hindi, wala pa kaming plano na gano'n kasi sa ngayon, basta may respeto kami sa isa't isa at nirespeto rin ang desisyon ng kamag-anak niya o ng mga anak niya, doon muna kami. Ito, ano naman, pwede niyong sagutin o hindi. Kamusta naman ang sex life ninyo, di ba? Ano Okay, ano? okay. Okay naman. No problem dyan. Okay, okay. Okay lang, no Although hindi problem. maiwasan yan, meron talagang gano'n. Okay naman. Okay. So, anong reaction mo na medyo hindi okay si Manny sa inyong relasyon? Well, ginagalang ko naman talaga yung decision niya. Kasi iba naman talaga yung paniniwala ng bawat isa. So, nirespeto ko naman kung sasabihin niya. Wala naman akong sama ng loob doon kasi sa akin lang naman. Wala akong magagawa. Mahal ko nanay niya. So, ano naman yung reaction mo sa mga bumabati ko sa'yo na pera lang daw ang habol mo kay Mami G? Yun. Although mahirap naman talaga ipakita sa kanila na pera lang ang habol mo. Ako naman kasi, kaya ako nagsusumikap ngayon, kailangan kong bumalik ng barko para may sarili akong kita, para hindi nila iisipin na ibang tao. Tsaka makita na rin ng mga kamag-anak niya na kaya kong patunayan na hindi pera ang habol kasi gusto ko magtrabaho. Kaya ko. Kahit tinatanong pa ako ng attorney ni Manny noon na what if after ilang years na wala nang support na manggagaling sa mga anak, kaya mo bang buhayin? Sabi ko, kaya ko. Kaya ko. Dahil magtatrabaho ako. Kung hayaan niya ako mag-abroad, hayaan niya akong bumalik-balik sa barko, kaya ko siyang buhayin. Yun ang sagot ko sa kanila. Paano naman magmahal ang isang Mami Jun sa Pacquiao? Malambing. Oo, talagang chinecheck ka. Oras-oras. O, kumain ka na ba dyan? Nung nagte-training ako, nagpo-process ako ng papers ko, talagang chinecheck niya, wag kang paulan, magdala ka ng payong. Alam mo sa Maynila ngayon, laging may medyo hindi maganda panahon. So, lagi siya. Malambing siya, maalalahanin. Kaya yun yung mamimiss ko sa kanya pag umalis ako. Oo. Okay. So, ano naman mensahe mo sa lahat ng mga bumabatikos, sa lahat-lahat ng mga medyo nag-aas, nagdududa sa pagmamahal mo, sa intention mo kay Mami? Well, masasabi ko lang, hayaan ko na lang silang ganun ang iisipin sa akin kasi hindi ko naman talaga isa-isa masasabi sa kanila na hindi ako ganon. So, ang importante naman sa akin, patunayan ko sa family niya na hindi ako ganon eh. Yun ang mahalaga sa akin. At saka yung may takot ako sa Diyos na di ko magagawa yung iisipin nila eh. May takot din ako sa Diyos. Yun ang importante sa akin. Yung family lang talaga nila, napatunayan ko sa kanila hindi ako ganon. Yung reaction mo na finally nagsalita na yung pamilya ni Michael, aprobado sila sa'yo? Siyempre, masayang-masaya ako. Lalo na tumataba ang puso ko. Malaking inspire ko talaga sa buhay ko. Parang pasalamat ako sa Diyos. Una akong ipasalamatan. Sabi ko, thank you Lord, natanggap niya. Noon, kahit hindi pa siya na-interview si nanay, nagsabi na siya sa akin na huwag na kayo mahiya sa amin. Tanggap ka namin. Wala kaming magawa, kagustuhan to ng anak namin. Importante lang nga, masaya kayo habang buhay.
tanggap ka namin. Hindi namin hadlangan ang anak namin. Kagustuhan niya to. So, Mami, paano mo naman magmahal si Michael sa'yo? Paano So- ka inaalagaan ni Michael? Sobra. Hindi lang kay ako nagsalita, nakita ng anak ko. Yung anak ko si Cedra na punta dito, nakita niya yung nahihilo ako. Nakatikim din sa first time niyang alaga sa akin. Nahihilo ako, sabi niya, ala, sa wala pa ako dito, maganon ka, kawawa ni mo, no? Sabi niya, kawawa sa'yo. Oo, ganito. Sabi niya, naku, kung wala ako, paano na lang ka? Kung wala ako, paano na lang ka? Ganito ang buhay mo, nagsumusuka. Suka ng suka, malayo ang kwarto ng yaya ko, layo. Sabi niya, hala, kawawa naman yun. Nakita sa mga anak ko, inalagaan niya ako, sinubuan niya ako, kasi parang hilo ako ba, na sinubuan niya ako ng pagkain. Gatas ang ininom ko. Siya nag-alaga. Yan ang maalaala ko sa kanya eh. Akala ko di mo kayang magmahal sa katulad ko, di mo dating iniibig. Inalis ko na sa puso at isipan ko ang pag-ibig mo. Di ko akalaing mahal mo rin ako. Ngayong nandito ka, puso ko'y sumigla. Makulay ang buhay ko dahil sa pag-ibig mo. Lahat ay nagbago na ngayong nandito ka, Sinta. Yun ba?